Wala po, kahit cellphone po wala. So October 30, which was the last administrative search conducted by the jail authorities, negative. Yes, Your Honor. Now, Ms. Laraga, kailan niya nakuha yung information from that so-called walk-in informant? 29 po nung October, Your Honor. 29. Opo. So if it was 29, a day before the Galugad, may information na meron daw baril si Mayor o may contraband. Eh bakit noong October 30 when they conducted Galugad, negative? Hindi ko po alam, Your Honor. I suppose hindi kayo talaga nakipag-coordinate or you did not take any effort when you applied for the search warrant na i-check man lang from the jail authorities that information na meron firearm kuno according to that walk-in. Hindi po, Your Honor. So akala ko inaano nyo na muna yan, binavalidate nyo na muna yan. Mga ganyang information. Yung mga firearms nga ho pala, 38 and 45, were they licensed or not? Let me guess, unlicensed. Ma'am, based po dun sa request ko sa FAD, yung isa lang po yung license, yung caliber 45 na nakuha ko po dun sa selda ni Raul Yap. And, Yung calibers, Super 38 na Colt, na pistol, na na-recover namin po dun sa cell number 1, sa selda ni Mayor Espinosa, not registered po sa opisina ng FAD. FED. Firearms Exclusive Division po, ma'am. Kanino daw yon? Wala po silang record, ma'am. Okay, I think my time has been long up, Mr. Chair, but may I just comment? Kanina po nung tinatanong ni Senator Manny si Superintendent Marcos, Senator Manny was saying that magagamit pa dapat si Mayor Espinosa kung hindi siya pinatay dun sa trying to root out others involved in the drug trade. At ang naging sagot niyo po, Superintendent Marcos, sabi niyo, ang nagiging MO is that yung mga drug lords na nahuli ay idawit ang mga pulis para masira yung kampanya laban sa droga. At nung tinanong kayo ni Senator Manny, ano ho bang proof nyo doon sa sinabi nyo na yan ang nagiging parang kalakaran ng mga drug lords na dinadawit na lang mga polis para, you know, mawala sa kanila yung hit. Ang sabi nyo, ready-made na kasi yung affidavit ni Mayor Espinosa. So kung ganon, ready-made, iba ang nag-supply at ang sabi nyo pa nga kanina, correct me if I'm wrong, na pinapirmahan na lang daw ng polis. Did you say that? Yes, Your Honor. Based po doon sa sinabi po ng kapatid ni Mayor na si Ramon. Na ang gumawa Ang gumawa Ang po mga ng pulis. affidavit niya mga pulis po. So kung ganun ho ang mga pangyayari, hindi rin inosente ang lahat ng pulis. Kasi may gumagawa ng ganyan na magdadawit, maglalagay ng mga ano-anong pangalan at isusupply lang doon sa affiant. So I can see that, well, may punto pa rin talaga si Senator Manny. Di ba? Opo, Your Which Honor. is which? Na dinadawit lang ang mga pulis na mga drug lords o may kinalaman din ang mga pulis sa mga kalokohan na yan. Kaya meron silang mga binibigay na lang. And at this point, Mr. Chair, if we're going to have subsequent proceedings, if we can also invite the brother of Mayor Espinosa to shed light on his claim na nasabi sa kanya. Comsec will please take note. No? Yung mga, pati yung kanina na may nag-manifest na invite natin sa next hearing. And also si Abellanosa po.
Saka po mayroon pong judicial affidavit si Mayor executed nung October 13 at certain Chairman Andres Cruz na sinama doon sa affidavit na sinabrit sa pina-administer doon sa prosecutor's office, but eventually Mayor Espinosa had executed another affidavit dated October 13. Galing po ito ng PAW na sinasabi niya na hindi naman daw talaga siya nagbibigay ng payolang money to Andres Cruz. Tapos hindi daw totoo yung affidavit. Anong, So sinong there is imbitahan? another affidavit? Sinong imbitahan? Andres Cruz, sir. Andres Cruz. Opo. Kindly submit May kopya all po the ako ng pertinent affidavit noon. data para ano. So we can invite them. October The 13, next hearing. 2016. Meron akong tanong, kasi siya nabanggit ko sa opening statement. Meron ba talagang nagbasa to formally serve the warrant on 2 dead bodies? Napalabas ito sa GMA7. Apparently, yung kasama niyong reporter, nakuna ng video footage and pinalabas ito sa GMA7 na kung saan instead of serving the warrant on the warden because sila may control sa facilities wala namang control yung mga preso sa facilities, maski buhay pa yung dalawa, hindi pa rin dapat sa kanila sinerve yung warrant, dapat to sa warden. But having said that, patay na nga, binabasahan pa ng search warrant. Would you explain? Kindly explain bakit gano'n ang procedure? Is this the correct procedure? Nag-search kayo ng bahay. Halimbawa, assuming na hindi ito jail, in the course of your search, yung operation nyo, nagkaputukan, namatay yung do you still need to read to formally serve the search warrant? Hindi naman kayo maririnig ng patay. Hindi naman na, yes sir. Did you actually do that? Your Honor, actually, the reading of the search warrant was not really for the dead body, but to the witness and supposedly to the provincial warden. Yes, sir. Actually, sir, pinapasok po namin si Warden Bardillon po. Sinabihan ko pa nga, nagsinabi po doon na magbabasa na po nung search warrant para masimulan po yung search. Pero, hindi naman po tinapos ni Warden po yung sa search. Tiningnan na lang po niya, tapos pumunta po siya sa kabilang selda kung nasan din po yung soko. Tapos pumunta na lang po siya doon sa may nag-standby na lang po siya sa may labas. Okay. Pero nabasa ko yung affidavits ng mga guards, Nanghihingi sila ng kopya na affidavit sa inyo, ng search warrant, ayaw niyong bigyan. You ignore them. Di ba? Nandiyan sa statement that they were requesting for a copy. They wanted to see. Gusto nila makita yung kopya ng search warrant dahil nga ang isa-search nyo, facility nila. Yes, please. Yes, Your Honor. Ilan yung nag-testify na guards na nanghihingi sila ng kopya o gusto makita yung search warrant? I think it is isa lang yan. Sino yun? Narciso Ortega. Ano yun? Ordinary jail guard or ano bang position niya doon? Designation? Ordinary jail guard po, Your Honor. Siya yung nasa desk. Siya yata Siya nasa bukana. if I am not mistaken, Your Honor, siya po yung keyman doon sa gate. Okay. So bakit ayaw niyo pakita yung search warrant niyo doon sa gwardiya? Your Honor, hindi po totoo yun, Your Honor. In fact, may kasama din naman po kaming media doon, talagang nag-witness, na pinakita talaga namin yung dalawang search warrant po. Well, imbitahin namin yung media na sinabi niyong kasama. Opo, Your Honor. Alam niyo ba dumating yung media kasama lang ng Soko? Hindi niyo kasi siya kasama all the way. May kasama po kaming isa po. Oh, ano pangalan? Sabihin niyo. Mr. Yol Kawarte po ng Kaugop Radio po. Okay. Ano pangalan? Mr. Chair, may nakalimutan lang ako kanina kay Attorney Santiago of the PAO dun sa binasa mong affidavit nung inmate witness about his account na ibang-iba doon sa CIDG version. Something struck me, yung time na naman eh. Can you double check it? Yes, Your Honor. It says here,
Anong oras niya naumpisahan na witness? In paragraph 2 of his affidavit dated November 8, 2016, it says here, last November 5, 2016, around 3 o'clock in early morning. Ayan na naman tayo. Ano ba talaga ang tunay? Anong oras ba talaga pumunta yung team? O meron kayang iba pang team Ngayon, na nauna? sige, kung pinabubulaanan mo Clarify na that. hindi nyo pinakita ninyo yung search warrant doon sa gwardiya, di ba dapat meron Pinakita siyang... po, sir. Pinakita, sir. O, dapat may pirma siya doon o may acknowledgement na nakita niya o meron kayong record man lang na binabasa niyo yung search warrant. Meron ba kayong ganon? Wala po kaming record ng O kala ko may video. kasama kayong media. Siya pong makapag-testify. Ewan ko lang po kung binidyohan niya or ano po. Wala yata sa presentation mo kanina yung media na binanggit mo. Yung GMA mga lang ang witnesses napansin. na yan, I'm sorry, Senator Manny, yung mga witnesses na yan, kasama nyo na sila? Pagdating nyo? Yung isa po na media po. Sino yon? Mr. Yol Caorte po. Kasama nyo na sila? Kasama na po Siya? namin. Opo. Pagdating nyo? Opo. Kasama na po. So, nakabuntot ho ba siya sa team nung papasok na kayo? Nandun po siya sa malapit po sa gate din. Now, balik ko tayo dun sa oras. How come that inmate witness mentions 3 o'clock, on or about 3 o'clock? Kanina pa ulit-ulit ko po kayo mga tinatanong, anong oras ho ba talaga kayo pumunta doon? Bakit as early as 3 o'clock, meron ng mga narinig o nakita yung witness inmate? Ganun po, yung ganun pong mga oras po ng more or less 4 or past 3, basta malapit po doon. Diyan po yung oras po na estimated po namin. Ganito po kasi, Your Honor. Superintendent Marcos. Yung sa oras po kasi, nung nagta-travel po kami papuntang Baybay, kung mapapasyal po kami sa lugar namin, yung signal po doon pawala-wala. Nung nagsisend po ako ng mga pre-jump off, yung cellphone po na nagsisend, nagpapaikot-ikot lang na parang maliit na ganun. Ibig sabihin, hindi pa siya nagsisend. Matagal po. So, yung oras po, hindi na kami naging conscious po talaga, ma'am. Kasi nung patapos na ng operation, doon ko na lang naman po tiningnan yung Palusot na lang yan ni Marvin Marcos sa Canileo Laraga. Talaga namang ano yan, EJK yung nangyari kay Espinosa. Utos nga ni Digong, di ba? Sabi nga ni Digong, di ba, siya ang papanagutin. Kaya ito lahat to, drama lang po lahat to, itong mga napapanood natin na to dito. mga oras ng mga text hindi ko naman po tinandaan. Nung nag-review na ako ng oras, kasi Biruin mo, mag-ooperate ka sa isang jail facility. Pulis ka, hindi ka maalam sa oras. Ako nga, hindi pulis, hindi nga ako kahit ano man lang na, wala man lang akong kahit anong training eh. Pero I'm aware of time. Meron akong gagawin, aware ka sa time na yan. Importante, alam mo lahat ng oras ang ginagawa mo. Tapos kayo, mga pulis kayo, gugurgur, hindi nyo alam kung anong oras kayo gugurgur. Ano ba yan? Ano ba klase itong mga ito? kasi pinapresent po ako dito, saka ko lang po tinignan yung isa-isa, anong oras ba to, anong oras ba to. Pero during texting po, papunta po sa free jump off, mobile po kami. Along the way from Tacloban to Baybay, marami po dyan dead spot. Hindi po makasend ng text message. So, by the time na nasend yung message, doon lang po magre-register yung oras kung kailan po na siya nasend. Pero hindi ko na po tinitingnan yung cellphone ko. Tama po, Nay. Nenita Umali. Mga sinungaling talaga tong mga to eh. Anyway, si Digong naman sabi naman niya siya ang mananagot sa lahat ng ginawa ng kanyang mga kapulisan noong siya ang presidente. So, pagdating po namin sa Baybay at nagkandak ng final briefing si Major Laraga, hindi na po actually namin talaga alam mga oras kung anong oras yun. Katapos nagpadala ng coordination, hindi ko rin po alam kung anong talagang oras natanggap yung coordination.
till such time na nahawakan ko na po yung papel after the operation. Doon ko lang po nakita na 3:43 pala. Pero kung sa oras po hindi po namin masasabi na ganito talagang oras kasi wala naman kaming timer eh. Na ikaw designated ka as timer. Time mo. Wala pong ganun. Actual operation po to. Kung naintindihan po ito ng kapwa-pulis ko at operatiba ka rin, alam mo yun na ganun ang nangyayari. Senator De Lima, excuse me, si Senator Recto would like to avail of his second round. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator De Lima. To our resource persons sa CIDG, are you familiar with the affidavit of Mayor Espinosa? Hindi po, Your Honor. You're not familiar? Opo. Meron ho ba kayong kilalang Police Superintendent Masauding? Oh, kilala ko po siya, sir. Taga CIDG ba yan? He was the former regional chief of CIDG. CIDG. Okay. Police Superintendent Jambiran. Hindi ko po siya kilala, sir. Pero alam ko na nakasign po siya sa Ormoc. Okay. Dito sa Chief of Police ng bayan na yan, you're familiar with the affidavit? Yes, Your Honor. Doon sa affidavit ba, maraming taga CIDG Region 8? Mga 5 sila, Your Honor. 5. Yes, Your Honor. Were they part of the raiding team as well? Any one of them? Wala naman. Wala, Your Honor. Okay. Pero, yung 5 yan, nasa CIDG Region 8 pa rin. Sa iyo, no, Your Honor, wala na. Na-relieve na sila. Na-relieve na sila. Okay. Pero posible, assuming totoo to, hindi ko sinasabing totoo tong affidavit na to, pero may mga binanggit na taga Region 8 na CIDG. As far as the affidavit of Mayor is concerned, Your Honor, sa present na mga na-assign, wala dito sa affidavit. Sa affidavit, walang CIDG personnel? Nandito ngayon sa presently assigned. Pero yung mga taong nabanggit, sabi mo nga, may 5 taga CIDG Region 8. Yes. Okay. To Police Director Benjamin Magalong, sa investigasyon ninyo, is this a lead? Ibig sabihin, kung meron, are you familiar with the affidavit of Mayor Espinosa? Negative, Your Honor. Negative. You've not seen it? Yes, Your Honor. Honestly, negative po. Okay. Sa Regional Director, you're familiar with the affidavit? Yes, Your Honor. Yes, okay. At dito, maraming mga PNP na nakasulat dito. Yes, sir. Marami dito nasa CIDG Region 8. Yes, sir. Okay. Hindi ba dapat kasama sa investigasyon as a possible motive kung bakit biglaan nangyari ito? Kasama yes. ba sa investigation ninyo yan? Sir, ang kasalukuyan nag-iimbestiga ngayon is because of their motu proprio mandate, yung aming Regional Internal Affairs Service Asia. But the Regional Internal Affairs, may kinatawan ba dito? Meron, sir. Okay, sino yung, who is the head of the Regional Affairs? Yes, investigation. Okay, Internal Affairs. Yes, Your Honor. Diba? Familiar ba kayo sa affidavit ni Mayor Espinosa? Actually, sir, nabasa ko po yung affidavit ni Mayor Espinosa. Kilala ba ninyo yung mga taong nakabanggit dito, particularly in the PNP at yung mga nasa CIDG Region 8? Ganito po, sir, para maliwanagan, sir. Yung mga separate units po, doon sa National Internal Affairs po, ipinail yung kaso. Yung mga PNP personnel naman from the mainstream, from the PRO8, sa akin po ipinail ni Major Espinido. So meron po kaming
23 cases ngayon sa aming opisina against PNP personnel po. So kasama po doon sa yung affidavit po ni Mayor Espinosa at bago po nung maipasubmit na po sa amin yung kaso, pina-reaffirm ko po kay Mayor Espinosa yung kanyang affidavit. Okay. Hindi, ang puntos ko dito, ang dinidinig natin ngayon, ay yung pagkapatay sa loob ng kulungan na pinatay ng taga-CIDG. Di ba? Opo. Ngayon, nakakapagtaka sa affidavit ni Mayor Espinosa, itinuturo niya na sangkot sa droga. I'm not saying na verified ito, na totoo lahat ang nakasulat dito. Pero nakasulat dito mga pangalan ng taga-CIDG Region 8. Opo, nabasa po po. Nabasa mo. Yes. Sa investigasyon ba ninyo, are you looking at this as a lead na potentially isang dahilan, assuming, we're just testing the argument, ha? Pinatay si Mayor Espinosa para hindi pa mabanggit, wala magtestigo, or hindi mabanggit yung ibang posibleng kasangkot sa droga. Yun ang nasa isip ng marami. Ha? At dito sa affidavit ito, marami dito nasa CIDG Region 8. No, tinatanong ko muna yung internal affairs. We will allow you to speak. Is that part of the investigation? To take a look at the motive? Kasi sigurado may namatay. Your Honor, isa po yun sa aming titingnan po kung... Titignan, sa ngayon hindi pa. Tama ho ba yun? Ganito po, Your Honor, yung aming 23 cases ngayon against PNP personnel as narco cops, nasa kasalukuyan pong nasa pre-charges investigation na po. So, hinihintay po namin yung mga corresponding counter affidavits Naintindihan po. ko yung nabanggit nyo kanina. Ang tinatanong ko, in relation to the killing of Mayor Espinosa. Kasi posible may motive. I mean, ito lang yung dokumento sa harap ko at nabasa ko to, hindi ko naman ginawa to. Initially, iisipin mo yung kaagad. Di ho ba? A reasonable mind would expect na, wait, baka ito yung dahilan. Di ho ba? Yun lang ang pinupuntos ko. Ngayon, ang tanong ko naman kay whoever of our resource persons, yung sinasabi nilang testigo nila at naging dahilan nila para kumuha ng search warrant, yan ba na-interview na ninyo? Yung sinasabing tao na nagsabi sa kanila na mayroong barel itong si Yap, may droga doon sa kulungan. Nakilala na ba ninyo yung taong yan? Your Honor, if with your indulgence, I will allow the Director CIDG to answer that. Yes, please. Thank you, Your Honor. Actually, Your Honor, knowing the deponent of my regional office used for the search warrant, there's no way for us to know, Your Honor. So, It was never notified to us, nor reported to us, Your Honor. So, considering that, as they said, it is only a walk-in informant, there's no way for us. Your Honor. So, you've never met this person? Yes, Your Honor. In your investigations, hindi nyo naisip na tawagin, tanungin sila, sino yung taong yan, papuntahin paharapin sa atin para malaman kung totoo. Kasi doon nag-umpisa, di ho ba? If only I have continued with my investigation, Your Honor, definitely that will be one of the main Characters na tatanungin ninyo. I will see, Okay. Your Honor. Mr. Chairman, wouldn't it be prudent for the committee to request, maybe in executive session, na paharapin yung taong yan dito sa Senado? Kung tutuban yung taong. We're actually extending an invitation To that person. He has been identified. He's been identified. Yeah, through the application for the search warrant. Okay, thank you for that, Mr. Chairman. Yeah. Okay.
kanina nabanggit din na yung mga Bureau of Jail o yung mga kapulisan doon sa Bureau of Jail, doon sa mismong sinabi ninyo na CIDG operatives na hindi cooperative. Yung mga tao sa BJMP, yung mga pinaluhod na pinatalikod na humarap sa pader, tama ho ba yun? Tama ba yung pagkaintindi ko? Opo, Your Honor. Hindi cooperative. Opo. Okay. Bakit yun nasabing hindi cooperative? Hindi po kami pinagbuksan po, Your Honor. Hindi kayo pinagbuksan. Opo. Okay. Now, nabanggit din kanina dito, a similar incident happened in the past. Tama ho ba yun? Meron kayo nabanggit kanina that you applied, CIDG Region 8 applied for a search warrant also. Sa loob ng kulungan din. Tama? Sa CIDG po? Oo. Opo, Your Honor. Okay. At nag-operate kayo ng 2 ng umaga din. Mga ganon po, Your Mga Honor. ganon. Ano nangyari doon? Namatay din ba yung biktima? Opo, lumaban din po eh. Lumaban din, namatay din. Opo, Your Honor. Naging cooperative ba yung Bureau of Jail nung panahon yon? Yes, Your Honor. Naging Opo, tinulungan po kami. tinulungan kayo? Opo. Okay. Kasama Baka pa nga yung jail po tumakbo din eh, nung naghagis po ng granada. Ganon, ha? Opo. Okay. So baka pwede ko tanungin yung Bureau of Jail naman. Are you familiar with that incident? Yes, Your Honor. And is it true that you and your men were cooperative at that time? That incident na binabanggit niya? Your Honor, Yes. our jail is the provincial warden's office, Yes. not at the LRP, the Bureau of Corrections. Iba yon. It's Iba a different yun. one. Iba Okay, po so yung iba. sa amin. Okay. Sinasabi nila that your jail guards were not cooperative. Is that true? No, Your Honor. So what is your story, your side of the story? Your Honor, yung mga public attorney's office na lang po dahil sila po yung nag-conduct, nag-assist ng kunan ang affidavits po nila. Okay. So ano yung naging salaysay dito? Yung sabi nila po sa akin, habang sinususian po nila, binabayo daw nila yung gate ng mga CIDG. Tapos? Kaya parang nagkakaroon ng tulakan doon sa gate at saka pagsusi. Kaya yung kandado po namin, luma na po yun. Siyempre po, ulan, inaarawan, meron ng mga corrosion. At sa marami na pong beses na palaging open, sara, open. So palagay ko po, sir, nagkaroon na ng crack yun. Okay. So in the process, sir, doon sa pag-grade, naputol ka agad yung susi dahil yun nga, parang nag-aagawan na sila. Okay. Ayun, yun. Baka yun po ang sinasabi nilang naging uncooperative ang mga At provincial pagkatapos guards. sunod, ano nangyari? Pinaluhod? Based on the provincial guards and the police, the augment, pakapasok po ng CIDG, pinapandisarmahan kalagad sila, tapos pina-face the wall, pinaluhod from 3:30 a.m. until almost 7 yata or 7 o'clock. Ganon katagal? Ganon po katagal. Pati po yung pag-ihi nila, bawal. Isa pa nga yung pulis doon, sinampal pa. Okay. Pati po yung mga, lahat po, yung arma, cellphone, tapos kinuha pag-ihi nila doon lang, bawal tumayo. Doon lang And then umiihi. they took over the premises. Yes, Your Honor. Yun ang salaysay ninyo, di ba? Oo. Pati na kung saan yung CCTV at kung saan nakalagay yung monitor, kung saan nakalagay yung hard drive. Ganun ba yun? Opo, Your Honor. At ngayon nawawala yung hard drive. Opo, Your Honor. Okay. Ang tanong ko sa operatives ng CIDG dyan, parang nakakabahala naman yung abuso sa kapangyarihan dyan. Meron bang abuso nangyari sa tingin ninyo? Para paluhurin ninyo yung mga taong ito? At tumingin lang sa pader at 4 na oras bawal umihi, nakaluhod? Ang paliwanag po sa akin ng raiding team, kasi nga po sa tension po nung sa harap ng gate,
At ayaw nga papusukin yung nagprepresenta ng search warrant na si Colonel Matira. Tapos, siyempre, marami po silang nakailera doon sa gate. Nakikita din nila yung ano ang movement ng mga gwardya, pati yung mga pulis na naka-augment. Hinahawakan na po nila yung mga firearms nila. Katapos ayaw nilang buksan. To avoid po ng disgrasya, baka mamaya ano ang maisipan nila, mas minabuti po ng operatiba na ipababa po yung baril. Bakit po sila pinatalikod? Kasi po, pag nakaharap ka lang po sa baril na nilapag mo, anytime you have access. Hindi po yung nakatalikod ka, iikot ka pa para damputin. So yung baril nila nasa likod lang nila? Oh, so prevention po yung ginawa ng raiding team. Tama ba yun? Di kung pinalapag nyo yung baril, di dapat kinuha nyo yung baril. Bakit nyo papayagan na sa likod lang nila? Kasi, na pwede silang umikot? Kasi sir, parang lalabas, kinumpis ka talaga eh. Parang pina-lay down lang yung armas. Parang gano'n ang explanation sa akin ni Major Laraga. Sir, at saka, by the way pala sir. So, si Major Laraga? Oh, sila sir, nung pumasok sila Colonel Matira, yung pong inuna nila kasi... nasaan ka naman nun? Nasa kalsada po ako sir kasi I have to secure with the maritime yung threat nga sir nung yung lugar. May threat kasi yung... Ito po, gaya po nung sinagot ko po kanina, yung Espinoso po group po, marami pong grupo yan. Ang armas po nila, hindi pa po nare-recover lahat. Marami pa silang armas kasi ang nare-recover ni Major Espinido is less than 100. They have more than 200 firearms. Ako naniniwala ako na posible bandido nga. Walang problema sa akin, naintindihan ko yan. Sir, yun lang. Ang problema kasi dito, yung paraan na ginawa ninyo, kasi sa pagpunta ninyo doon at namatay, nasa kustodiya ng pulis. Hindi po ginusto ng pulis na, hindi po, kahit sino pong pulis ang tanungin nyo, hindi po ginugusto ng isang pulis na pumatay. Kahit isa, sa 100,000 mahigit po kami. Kahit isa-isa po kaming tanungin, hindi po namin ginugustong pumatay. Naniniwala ako na hindi lahat ng pulis bad eggs, pero siguradong meron din. Ha? At palagay ko hindi tama at inamin naman dito ni Police Director Benjamin Magalong na hindi nasunod yung mga patakaran dito. At saka po yung tungkol pala sa CIDG, sir, yung mga CIDG na binabanggit doon sa affidavit, in fairness po, wala na po sa CIDG 8 yun. Nalipat na po na ibang unit. At saka isa doon, nakakulong. Hinuli din po ng CIDG nang hindi pa ako naka-assign doon. Nung dumating po ako ng CIDG at na-assign na po ako dyan, yung mga yan, wala na po. Yung last po na dalawa na transfer, nirecommend ko po na malipat kaagad kasi nung mag-execute po ng judicial affidavit, yung witness po against Kerwin Espinosa and Mayor Espinosa na si Adorco, under Witness Protection Program, binanggit niya po yung dalawang pulis na yun na si IDG. So pinalipat po kaagad. Kami po ang nag-file ng case against Kerwin and Mayor Espinosa. CIDG 8 po, sir. Kayo ang nag-file ng case at kayo rin ang nakapatay. Napatay po ng mga tauhan ko, sir. Okay. Okay, that is all, Mr. Chairman. Yeah, we'll wrap up. Maraming salamat sa ating resource persons. We intend to suspend at honor before 5 o'clock kasi 8 oras na rin yata tayo rito. Meron lang input dito, no? Kasi sino ba yung nagsulat na under repair yung network video recorder, 16 channels, and hard drive, Seagate SV35 series under repair? Sino ang nagsulat doon sa logbook? Actually, sir, Your Honor, prepare po nila yan gabi pa bago mag-turnover. So sinusulat agad dahil mahaba po. Para pagka kinabukasan po, Pero sino nagsulat nung under repair? Si PG Ritana. Yung under repair po. Under repair. Yun po ang hindi namin alam. Dahil makikita mo naman po, sir, kung i-examinin mo, magkaiba po yung penmanship. Definitely, hindi prison guard ang nagsulat noon. Definitely Kasi po. nga hindi under repair. Yes. At saka Yes, yung hard drive, hindi nare-repair. Hindi nare-repair yun eh. Kasi hindi bagong-bago po yun eh.
1 week. Maski luma, hindi yun nare-repair. Pag yung binuksan, sira na yun. Yes, Your Honor. Hindi ko po alam. Kaya imposible na yung hard drive under repair. Pwede siguro yung network video recorder, yung CCTV, pwedeng i-repair, but not the hard drive. So, sige, Provincial Administrator. Good afternoon, Your Honor. Actually, yung VDR natin has been newly installed around October 26 or 27. So, it is impossible na by that time, masira ka agad. For this lang. Tapos, one of the testimonies of the guards, nakita niya yung police cars coming, kaya lumabas siya. Nakita niya doon sa monitor, kaya sinum-in niya. So, by that time, our CCTV was still fully operational. Thank you, Your Honor. Kasi meron din isang witness dito sa statement, nakita niya na tinanggalan si IDG yung ito homophone over ikaw ito? As the CIDG person who took the recorder, but one of them only answered me saying, mamaya na sir. Tama ba to? Isa na affidavit After ko pong umikot papunta doon kay Raul Yap, bumalik po ako doon sa opisina. Sinisecure ko po yung video recorder dahil alam ko po yun lang ang susi sa lahat kung ano ang simula nito. Pero nang magpunta po ako doon sa loob, TV na lang po, yung monitor na lang po ang nakita ko. Bumalik po ako sa labas, tinanong ko yung mga personnel doon ng CIDG kung nasaan po ang video recorder namin. Ilan nga po mga palagay ko, 2 or 3 operative yun. And definitely, kung under repair, alam nyo kung saan ni-repair. And in all probability, warranty. Kasi Yes, bago. At saka But hindi nyo alam kung nasaan. Hindi ko po alam kung nasaan dahil... So, CIDG lang ang pwede nakakaalam kung nasaan kasi kayo lang nandun unless maritime group yung kumuha. Your Honor, sir, wala kami sa loob. Sa labas kami, sir. Confirm ba yung sinabi ni Provincial Warden na merong tinutukan ng baril na maritime personnel? Negative, sir. Walang nag-report sa'yo na gano'n? Wala, sir. Anyway, sige. Ano pa ba? Let's wrap up. So, we will suspend this hearing and you will just be informed kung kailan yung next hearing. Maraming salamat sa inyo lahat. Sir, permission to make Sige, statement. go ahead. Sir, isa po sa concern namin kasi mga taga-Tacloban po kami, sir. Inimbitahan po kami dito sa Senado, 13 po kami. Nangutang po kami ng pamasahe. Wala naman po kasi, at saka yung hotel po namin, ako as RC po, wala po akong pondo para doon. At saka alam ko yung PNP, wala din. By the way, General Magalong, ano ba status nila? Yung CIDG raiding team, yung members, what's their status now? Mr. Chair, Since they are under investigation. Mr. Chair, the Chief PNP has already ordered the relief from CIDG 8. So all of them are now assigned with CGIDG headquarters. In Camp Crame. They are now relieved from CIDG and assigned with the PRM Pihaw Holding Center. That's in Camp Crame. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So, hindi nyo na kailangan pamasahe dahil hindi na kayo uwi. Yung utang po namin sa Tacloban, sir. Papunta dito. At saka yung... Ito, kapapanalon to, may 1 billion ito. Mr. Chair, kung di ako nagkakamali, si Senator Pacquiao, meron doon pabuya kung lalabas yung hard drive. Mr. Chair. Yes, General Magalong. Their expenses will be reimbursed by the Philippine National Police. Oh, yun. So, that answers your question. So, again, thank you very much, and Mr. you'll be Chair, duly informed. Yes. Mr. Chair, aside from the brother, Ramon Espinosa, kung pwede rin po, pa-invite natin yung mga naging witness, Barangay Kagawad, Alfred Gitgitin, Barangay Kagawad, Wilfredo Rel,
and then yung GMA7 reporter Byron Alcoba, and then PO3 Norman Abellanosa, and the senior jail officer Jimmy Topia, yung na-relieve na jail officer. Meron bang na-relieve na senior jail officer? Topia? Your Honor, we do not have a jail officer to be. Saan ito nasa news reports na we do not have any officers. Na We'll find out, Senator De Lima. I think, Your Honor, he is from the city jail of Baybay. City jail, ito yung, ano to? BJMP, Your Honor. Penitentiary? Hindi naman. Not City yet, Your jail, Honor. under the BJMP. supervision of Baybay City Yes, Your Honor. government. Yes, Your Honor. Okay. so hindi siya connected sa Province, provincial Your Honor. sub-jail. No, Not Your to us, Honor. Your Honor. Pero na-relieve siya. Nabalitaan niyo yon? We do not know, Your Honor, because he is not under our personal staff, Your Honor. I think meron isa pang insidente Senator De ng Lima, pagpatay. news reports are not always reliable. Yes, I know, Mr. Chair. So, naalala ko po tuloy, meron nag-info po sa akin na meron din palang pinatay dun sa city jail ng Baybay a day before the incident involving hindi pa, it's not indicated, pero drug offender the day before. So we will look into that. We will look into that. Kasi siya pala yung nandun yung Thank you, Your Honor. kasi baka nga kaya sila na-relieve dun sa na-relieve si senior jail officer for Jimmy Topia and his entire staff manning the 51 inmates of the Baybay City Jail. So may isa pang insidente involving Intoy Balagdis, a known drug dealer in Baybay. Napatay din siya the day before the That is- Espinosa and Yap killing. Inside the jail. Ang info po natin, we will check this out. Balagdis is a known drug dealer in Baybay City, Southern Leyte. He has been in and out of jail, and his area of operation covers the adjoining municipalities of Inupacan and Mahaplag. He was allegedly being persuaded to make an implicating affidavit similar to the one earlier executed by Mayor Espinosa, but refused. He was under detention at the Baybay City Jail and was already due for release. But for fear of his life, he opted to remain in jail. A week before Espinosa was killed, a week pala, not the day before, Indoy Balagdis was killed inside his detention cell in a similar fashion by elements of the CIDG, sans the use of a search warrant. Walang search warrant, but also by elements. He was buried the day before the killing of Mayor Espinosa. Ma'am, totoo po yung operation na yan at saka nangyari, namatay si Balagbis. Pero hindi po operation ng CIDG-8. Kanino Operation po ng PRO-8, sir. Si General Belter po ang nakakaalam doon. Intelligence. Regional intelligence. Hindi po, sir. Si Pigeon, sir. Parang Arsog yata. Arsog. Yes, sir. We'll look into that. It's another suspicious What's the killing. name of the media personnel who went with you all the way sa raid? Kanina, sinabi mo? Not the GMA7 reporter. Mr. Yol Caworte po, from Kaugop Radio. Pakiulit nga. Yol. Yol. Yol po, Caworte. Sige. So, thank you. So,